for us Marinduqueños, the unveiling of important cultural property marker here at our very own Buwak Cathedral. It was almost a year since the National Museum of the Philippines formally declared our church, the Buwak Cathedral, as an important cultural property, or ICP, of the Philippines. Proudly, the declaration was based on Section 3 of RA 10066, where it states that an important cultural property, or ICP, refers to a cultural property having exceptional cultural, artistic, and historical significance to the Philippines, as determined by the National Museum and the National Historical Commission of the Philippines, through the assistance of the Municipality of Buwak and the Provincial Government of Marinduque. It is no doubt that we, as parishioners of this church, deep down our hearts, are aware that the cathedral has been a fortress to all of us Marinduqueños, a refuge in times of disaster, and the cradle and foundation of Marinduque's Christianity and civilization. Even up to this day, our church continued to give pride and honor for having been recognized as an important cultural property of the Philippines. This church is the living and standing witness to the history of the province of Marinduque. The walls reminds us of the protection and the deep faith of its people. Our church has survived typhoons, earthquakes, and many other forms of disaster, but still we believe that it is standing strong up to this very day because the faith of our people is strengthened still. All together, let us celebrate the faith and triumph of Christianity. Let us be the witness of honoring our beloved Buwak Cathedral, just the way Jesus has taught us on how to honor the house of His Almighty Father. We come now to the reading of the resolution by the representative of the Director of the National Museum of the Philippines, no other than our very own kababayan, our very own townmate, Mr. Sergio L. Nepomuceno, Administrative Officer for Head Permits and Licenses Section, Cultural Properties Regulation Division. Magandang umaga po sa lahat. Sa ating pong mga puno ng Dalawigan at sa mga alkalde sa bawat bayan at sa ating mga nagpapaglingkod, families, friends, and familiar faces, magandang umaga po. Ako po si Tito. Bago po basahin ang resolution, this calls, this Buwak Cathedral has always been part of me because of my lola. Kaparatang sinasama dito, she is a devout commissioner of this parish, and likewise a 5K church board. So, I now proceed to the reading of the resolution. Republic of the Philippines National Museum Resolution Number 24, 2017.
a resolution declaring the Immaculate Conception Cathedral, Guam Malinduque, as an important cultural property. Whereas the Constitution of the Republic of the Philippines provides that the state shall promote and popularize the nation's historical and cultural heritage and resources. Whereas it is the policy of the state to preserve and protect important cultural properties and national cultural treasures of the nation and to safeguard their intrinsic value. Whereas Republic Act number 4846, otherwise known as the Cultural Properties Preservation and Protection Act, as amended by PD 374, Republic Act number 8492, the National Museum Act of 1998, and Republic Act number 166, the National Cultural Heritage Act of 2009, specifically vested the National Museum as the agency of the government to implement the provisions of this act. Whereas Section 3, Paragraph W of RA number 166 states that an important cultural property shall refer to a cultural property having exceptional cultural, artistic, and historical significance to the Philippines, as shall be determined by the National Museum or the National Historical Commission of the Philippines. Whereas the Immaculate Conception Cathedral in Guam Malinduque is an example of a church designed with a Philippine Baroque character that had seen to evolve from 1580 to 1592, from a wood and enamel structure to the imposing stone and bricks edifice that we see today. Whereas in 1756, the Immaculate Conception Cathedral, laid out facing east with its rear overlooking the lower town called Labac by the natives as to have an enduring structure for worship and had served for centuries as a refuge for the town's people during piratical attacks rampant in the era. Whereas the church first administered by the Augustinian friars called Montserrat de Malinduque conforms in a basilica pattern built on a rectangular plan as a distinct from the centralized church using a circular shape or polygonal structure. Whereas the Franciscans replaced the Augustinians in 1577 but adopted the same name of the church, and later in 1621 the Jesuits came and adopted the Blessed Virgin as a patron saint, hence named the Church of the Immaculate Conception. Whereas oral traditions tells of the townspeople taking refuge in the fortress of the cathedral, in the fervently praying for the intercession of their patroness, Our Lady of Immaculate Conception, to save them from the attacks. Whereas the Americans, the 29 U.S. volunteer infantry, took possession of the church throughout the pacification campaign of the island and set up their quarter in the citadel like Guam Cathedral. Whereas sans the interior enhancement, the church, relatively a Baroque architecture and building intactness, echoes the Renaissance leaning in the root in the late 1500s and its unmistakable parallelism to Jesu, the Jesuit Mother Church in downtown Rome. Whereas the church boasts of an extensive use of local craftsmanship and native raw materials with its thicker walls, reinforced doses of contrafuertes or baptises. The emphasis is the girth rather than the height, resulting in an interesting variation of earthquake baroque. Whereas the Immaculate Conception Cathedral is a cultural property enjoying the presumption provided by the implementing rules and regulations of RA number 166 of structures at least 50 years of age as an important cultural property. Whereas the Immaculate Conception Cathedral possesses exceptional architectural, engineering, cultural, and artistic significance reflected
of the nation's history and culture. Whereas the Immaculate Conception Cathedral merits official recognition as intrinsic part of the heritage and ability of the Filipino people, the assurance of commitment to its protection, preservation, and promotion by the national government through the National Museum and other mandated concerned agencies. Resolved, as it is hereby resolved, the panel of experts makes it known its support for the declaration of the Immaculate Conception Cathedral, Buwak Marinduque, as an important cultural property done in the city of Manila on September 28, 2017, signed by architect Manuel Maximo Noche, Professor Regalado Rotause, Reverend Father Rene Pio Abellana, Reverend Father William Ted Torel. Mga kababayan, we proceed to the declaration of the Immaculate Conception Cathedral Parish as important cultural property. And I would like to introduce the representative of our Director, Jeremy Barnes, Ms. Raquel de la Cruz Flores, the OIC of the Cultural Properties Regulation Division. Thank you, Tito. Sa lahat po na nagmamahal ng magandang simbahan ng isla ng Marinduque. Malagod ko po ipinadadala ang pagtatanghal sa natatanging istrukturang ito. Sa bisa po ng salikang batas at sa mga batas na ginawa, Republic Act 4846 or the Cultural Properties Regulation Act na sinusugan ng atas ng Pangulo 374, sinundan ng pagkakagawa ng organisasyon ng National Museum, at finally, ang popular na National Heritage Act of 2009, Republic Act 10066. At sa bisa po ng sinusugan ng lahat ng eksperto sa sining at kultura na ipinakilala mula po sa Universidad ng Santo Tomas, Architect Manolo Noche. Magaling at tapagkalingan ng mga archibispo ng Professor Regalado Rotause mula po sa Ateneo, Father Rene Abellana, at ang kinatawanan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Father Ferdinand Toralba. At sa validation po ng ating Director General, ay ginawad po ang pagtatanghal ng Director Jeremy Barnes. Sa bisa po ng kalupunan ng lahat ng pagsasalisik na ito, ay malagod ko pong ipinakikilala sa buong Marinduque at sa buong Pilipinas ang pagkilala ng Buwak Cathedral o ng Simbahan ng Immaculada Concepcion na isang mahalagang yamang pangkalinangan. We shall now listen to the message of the Director of the National Museum of the Philippines, to be read also by Ms. Raquel Desi Flores, OIC Cultural Properties Regulation Division, National Museum. List that I missed out on important personalities of the island. Let me read. Most Reverend para Marcelina Antonio Magaling, Father, parang 5 beses na po tayo nakikita sa loob ng 5 taon. Reverend Father Idorio Manghi, Mayor Army ng PC Carion, of course, our Governor President Velasco Jr., Congressman Dorna J. Velasco, sa lahat po ng local officials ng Marinduque. I take pride in leading the team 5 years ago when this structure was nominated. Nagkataon naman na ako po ang nautusan ng director na pumunta sa simbahan ng mga tao na ito para po sa kanyang pagkilala. Today, I look up some 5 years ago, ano ba itong ni-nominate? 5 times na ako nakagaling sa Marinduque. I never look
quite fervently on the focal point of the faith, which is the structure. So, ang pinuntayan ko lang ay sana hindi ako matagyakan ng mga Moriones. And ang laki din mukhang natamaan ko kasi sabi ko pala talaga ang Moriones. So that concluded, I saw the church, no doubt without it has stood the excellence required under the significance that the law requires. Significantly po, aesthetic. Mahalaga pong ipakilala kung gaano po kagaling ang inyong mga ninuno sa islang ito. Kaya pa siya nakatayo, madaling tingnan. Mataas po ba ang engineering? Mataas kasi nakatayo siya. Tama po ba? Aesthetic. Iikot mo kami para po makita ang elements ng architecture. Social impact. Bahagi po ng naging kabuhayan ng lahat ng pagunlad ng Marinduque, ang sentro ng kanilang faith sa simbahan. And finally, no doubt, the Spirit. It has been a home to all of you. It has been quite a while home to some other Filipinos outside of the island. Kaya walang doubt, hindi po sa inyo ang simbahan. Dahil nililista po natin na pag-aari siya ng buong Pilipinas. Congratulations po muli sa mga Marinduque. Yun po yung aming This time, we shall hear the acceptance speech from our bishop, the Bishop of Buac, no other than Most Reverend Marcelino Antonio Morales Jr. D.D. I will try my very best to make this very short. I accept. No, basically, there are three things that I think is my obligation as the Bishop of the Diocese of Buac. First, to act as person who gives gratitude in the name of the whole province and of the faithful of Buac. Thank you for the recognition given to our church. This is our home, and truly the home of God for all of us. And not only do I give gratitude to those who recognize it, especially those from the National Heritage and the National Museum, but it is more especially thanks to those who are here for your families, your sabihin na natin kalahi. Binanggit sa inyo, they were the ones who created this church. They were the ones who built this church throughout history. And every detail of this church, in a certain way, tells the story of your families. So, in the name of the church, we give thanks to your families. The second obligation I have is to give testimony. Of course, the church remains to be so simply because it is a testimony of the spirit of the people of Buac and of Marinduque. It is a testimony of that beautiful spirit that they have. Beauty begets beauty. It's as simple as that. The pureness of their hearts created a pure architectural, if I can say, how do we call it? A testimony of what it means to have a pure heart. Because this is the pureness of the beauty of the Marinduqueños. It is true. It was created and of course headed by the different religious orders who came. But it was nothing if it was not for the people who created it, not for the people of Marinduque. So it is a testimony. I have to always remind people of that testimony. Every part of this, whether it is new, marami dito kaya ito important cultural property lang, marami na ho dito medyo hindi na bahagi ng una niyang struktura. But it's okay. Why? Because it's part of the testimony and the story of our people. And then lastly, highlight. Binanggit ng ating pong OIC that one of the things that they have to do is promote our church. Tama-tama po ito, Governor at saka Congressman. Our desire to make our island a center of not only of tourism, but even of religious tourism, as we were talking about it, Governor at saka
Ngayon ako nakarinig ng congressman na naglagay ng stations of the cross sa ilalim ng dagat. Yung aming congressman, hanggang po sa ilalim ng dagat, naglagay ng station of the cross. Ang ibig po, hindi nakakaisip nun, yung mga yun. Ang isip ko, baka may sumisid yan, hindi nasisip. But it is still part of what this island is really all about. Ito lamang po, alam ko, governor na humingi sa akin ng bisya. Pwede po bang mag-provide naman kayo ng mga pari para sa ano? Magbigay ho naman ng mga recollection at retreat. Para sa ano? Gusto ko sanang pagdating ng not only Holy Week but Lenten season, this becomes a religious pilgrimage center of the Philippines. And to highlight not only the church but the spirit again. Kaya pagbigay naman kayo ng pari. Kausap ko na po ba ng mga pari kung may po naman. Bahala na po kami pakisa doon sa inyong programa. It is part of what they are trying to highlight. But when we say highlight, we really promote this, we protect it. And we are part of the protection of this church. And sabi ko nga, well, when it was declared an important cultural property, it was during the time of Governor Reyes and Mayor Bert Badla. And I would always remember when I talked to them, they made a promise. So depende na sa inyo ngayon ito. Ang unang promise noon, hindi na si Nana, hindi pala si Nana ko na si Vice Governor Abacoro pala. Ang kanilang promise was this. One, the first promise was, Bishop, important cultural property na po simbahan. We will provide a budget. Sabi nila, idadalhin sa sangguniang bayan at sa sangguniang panlalawigan. For what? One, to highlight the church. That every person who enters Buwak from the port coming inside would see it even during the night. Kaya sabi nila, palalagyan po natin ng ilaw ang buong simbahan from the outside to highlight it during the whole day. Sabi ko, wala ko kami pera. Sagot nila, sabi ko, gagawa ng parang. Second, pangako nila, hindi ko alam sa inyo, bahala na kayo. Pangako nila noon, ang sabi sa akin, sabi ko nila naman, mahal ho ang kuryente noon. Baka ho, makakuha ako ng parish priest ng katedral. Ang sagot din sila sa akin, huwag ho kayo magalalabisan. We will put a budget for the electricity that will be used for the highlighting of the cathedral because this cathedral is our cathedral. So I would like, as the Bishop of the Diocese of Buwak, remind them of that important fact to highlight this important cultural property. Sabi ko sa inyo, mag-isipin yung gusto ko eh. Kita nyo, sabi ka ni Congressman, gawa ng paraan. Wala paraan lang yan. Okay? So once again, in the name of the church, the Diocese of Buwak, of the faithful of Marinduque, I would like to thank, I would like to testify, and I would like to highlight today, as I accept this important recognition of Marinduque. Thank you very much and God bless you. Before we proceed to the other numbers in our program, we shall have first watch a short video presentation prepared by the municipality of Buwak or by the Museum of the Philippines. Nakatinig sa ibabaw ng isang burol upang makitanglaw at gabay ng bayan sa lumang panganib ng pwedeng mangyari, dulot ng kalikasan at maging nauman. Saksi sa mga pangyayaring espiritual at hinanap
batay sa paniniwala at pananampalataya ng mga mamamayang Bulgaria. Matikas na nakatayo sa gitna ng mga limahan na dating kanlungan din upang kalayaan ay makamtan. Natatanging struktura batay sa kultura at tradisyon ng mamamayang Bulgaria. Naging sentro ng pananampalataya at pamamahala sa buong lalawigan. At ngayon, makalipas ang mahabang panahon, ang servisa ng pinasimang pagbukas ng lupon ng Prosa sa larangan ng pagbansang kanya-kanya at bilang ginatawan ng direktor ng pagbansang museo na si Jeremy Barnes ay ipinamamaya sa buong kapuluan ng Pilipinas na ang simbahan ng parokya ng pangulagang seksyon ng Buwak Katedral ng Bayan ng Buwak sa lalawigan ng Marinduque ay minaanghal bilang mahalagang yamang pangkalinahan. ipinagmamalaki at ipinagmamakuli ng buong lalawigan ng Marinduque. Ang simbahang ito, daan taon na nakatayo, ay isa ng mahalagang yamang pangkalinahan ng Pilipinas. We now listen to another acceptance speech from the Mayor of Buwak, Honorable Mayor Army de la Cruz Carrion. Sa aking pong anak-anakan na sa ating Congressman Lord Alan Velasco, sa aking pong pare na ating Gobernador Presbitero Velasco Jr., sa ating Bishop, Most Reverend Marcelino Antonio Maralit, Bishop of Buwak, and the members of the clergy of Diocese of Buwak, our guests from the National Museum, Ms. Raquel Lizzie Flores, and our guest also from Administrative Officer Court, Permits and License Section, CPRD National Museum, Mr. Serpico Pomaceno, to our Vice Governor, Romulo Pacora Jr., distinguished members of Sangguniang Panlalawigan, my fellow municipal mayors, Vice Mayor Sani Paglinawan, members of the Sangguniang Bayan ng Buwak and other municipalities, and to our PNP Provincial Director, Christian Ticho, to all punong barangays and Sangguniang Barangay, fellow workers in the government, our brothers and sisters in the Catholic faith, a very historic morning
each and every one of you. Today, another momentous event unfolds in the province of Marinduque in general, and in the municipality of Buwak in particular. As we begin the celebration of our 100 years as an independent province, we will unveil today the marker that will remind us the exceptional cultural, artistic, and historical significance of the Philippines and this magnificent heritage, described by Reverend Father Christian San Juan as the church of the top of the hill of Buwak. More than just a structure, Buwak Cathedral is the living symbol of resilience and religiosity of the Marinduqueños and the Buwaqueños. Built in 1790, this beautiful home of our patroness, the Our Lady of Immaculate Conception, is not only a cultural artifact, but an emblem of Marinduqueños' deep religion, and has been a silent witness to Marinduqueños' history. Buwak Cathedral is the local point of our town, and its fortified walls testify to its role as local refuge during the Moro pirate raids. It is the center of Catholic faith in the Diocese of Buwak. This church, not just a spiritual refuge of people of Buwak, but also refuge during calamities and war. In the history of the Philippines, it was this church where the revolutionary flag brought by Canuto Vargas was blessed in 1899. With this great contribution of this majestic edifice of the culture, arts, and history of the Philippines in general, and to the province of Marinduque in particular, the people of the municipality of Buwak takes pride in the declaration by National Museum of the Buwak Cathedral as an important cultural property in accordance with the provision of the Public Act number 10066, otherwise as National Cultural Heritage Act of 2009. In behalf of the 54,730 people of Buwak, would like to express to you our sincerest appreciation of this distinct honor that one of the landmarks in the municipality of Buwak has been declared as important cultural property in line with the unveiling of the marker that will remind of the cultural, artistic, and historical importance of the Buwak Cathedral. I would like to convey to you our renewed commitment in our conservation and preservation of this beautiful church on the top of the hill. Maraming salamat po. Sulong Buwak, carry on! The next message will be given to us by our Governor, Honorable Presbytero J. Velasco Jr., Governor, Province of Marinduque. Good morning to one and all. Acknowledge the importance of the spiritual leader of our beloved province of Marinduque, Bishop Presidio Magaling Jr., my son, Congressman Lord Alan, the mayor of the host town
for the Silvania, Mayor Marvin Cardon, Mayor Igiling of the Clean and Green, and very outstanding Mayor at that, Kasan. We have our hardworking and dedicated members of the Silvania Mandalawigan, John, Mercy, Ed, Bill, and of course, Jojo Leva, and San Paginaman Vice Mayor, San Bayan of Buwak, as well as the members of the San Bayan. Of course, our guests in this momentous event, Miss Makel Flores, whose father-in-law I know very well, OIC of the Cultural Properties Regulation Division. Thank you for joining us. Of course, the one who read the declaration as an important cultural property, Mr. Sergio Serpico Nepomuceno. And other members of the delegation from the National Museum, other provincial officials, municipal officials, barangay officials, government employees, my kababayans. Again, pleasant good morning to all. We're very happy that the National Museum decided to declare Buwak Cathedral as an important cultural property, and nobody can disagree on this. It is a Cathedral of the Immaculate Conception, and this was constructed in 1592. It's already 398 years in existence. And 2 years from now, it will be the 400th celebration, anniversary celebration of this very beautiful Cathedral of Immaculate Conception. And that promises to be a very big event again under the very able leadership of our beloved Bishop, Tunisia. Mayor Arcayon stressed that this was selected as an important cultural property not only of Marinduque but the entire Philippines because of its exceptional cultural, artistic, and historical significance. And under Republic Act 10060, the National Cultural Heritage Act 2009, it has now become the responsibility of the Philippine government to protect, preserve, and even promote as a national cultural heritage our very own Buwak Cathedral. But, as they say, we should not just rely on the national government. It falls on the shoulders of the provincial government of Marinduque and also the municipal government of Marinduque and all its provincial and municipal officials and employees and the entire people of Marinduque to protect, preserve, conserve, and promote this very important national cultural heritage. What can the people of Marinduque do to preserve and conserve and promote? Each and every one of us now has that responsibility and duty to see to it that this beautiful edifice is kept clean. Its beauty will have to be more enhanced. We should protect this beautiful cathedral from vandals, from people who may, in their not so right mind, attempt to damage or even destroy the thing of beauty. And more importantly, we should organize ourselves into a group of volunteers who will be willing to take upon themselves
the duty and solemn obligation to see to it that this beautiful cultural property will be preserved not only for the present generation of Marinduqueños, but for the future generation of the proud Marinduqueños. The law says there must be a balanced atmosphere that will make the historic past coexist in harmony with the present society. And considering that come February 21, it will be the end of the first century of the life, of the founding of this beautiful province of Marinduque, I would like to say that the past, the historic past of this building and the historic past of our province will have to be harmonized in the present society and should even be transformed. We should take stock of what taught us in the past to convert this province into a very modern and progressive Marinduque. This edifice is beautiful as it looks right now, but as correctly pointed out, this covers and embraces the aspirations and desires of our proud Marinduqueños to make our province a very progressive province that can be worthy of emulation from other people in the other provinces of the country. We have embarked on our goal not to just be dormant at the fourth-class level as a province, but we should work hard and unite to make this province very progressive in a very short period of time. Congressman here, my son, Lord Alan, hopefully he becomes a speaker in November this year, will be instrumental. I said it because he will be filing a bill that will make Marinduque, the entire province, as a special economic zone. And with the establishment of the special economic zone, I foresee that there will be a rapid development in our beloved province of Marinduque. There will be a lot of infrastructure still be constructed and a lot of facilities to be put up to make this special economic zone worthy of being called the tourist haven for investors from foreign shores. In addition to that, this will propel our beloved province into becoming a very comfortable and enjoyable tourist destination that will benefit not only the proud Marinduqueños and hopefully even our kababayans from the different provinces of the country. So, I'm telling you now my message is, it will always be a united and concerted effort to protect this beautiful and important cultural property, and a clear message, and this will be the symbol of our quest to make this province a very progressive and a better and more safer and happier place to live in, not only for our beloved kababayans, but for all those other people who will come to resettle here because of the projected modern facilities and the modern conveniences that we intend to construct. So the message again, let us be proud as Marinduqueños of our rich culture and tradition and past. We must always remember this as a symbol that our past will help us to grow and become progressive in the next 100 years. And we will call this the golden era, the golden period of Marinduque. And I ask each and every one of you to give all your full support towards this cherished dream for all Marinduqueños. Maraming salamat po.
Ladies and gentlemen, our program will not be complete without a message from our Congressman, the Honorable Lord Alan Velasco. Salamat. Kala ko complete na kahit hindi ako magsalita. Kanina kasi naka-t-shirt lang ako, jeans, and then I was gonna give a speech, but eto na lang po. So sa atin po nga minamahal na Governor, sa ating kapatid, Governor President Velasco, kay Bishop Juni Marani, kay Mayor Arnie Carrion, kay Mayor Titi Lim, Tito Titi, Titi Bilang Dicho. Shout out na po, total ang tatay ko po informal, ako yung informal. Shout out po sa mga bukal natin dyan. Kanina naman po ako pinakalabot sa likod, bukal John Fernandez, bukal Mercy Rehano, bukal Beth Caballas, bukal Adeline Angeles, bukal Ismael, bukal Jojo Lema, and bukal Gilbo Dakiwa. Ang ating mga konsihal, ang ating vice mayors ng iba't ibang munisipyo, ang ating mga bisita na nandito from the National Museum, ang ating mga churchgoers ngayong Sunday. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Morning! Morning, Congressman. Yes, nakita niyo naman po yung aking attitude ngayon, yung personality, napakasaya. Ano po? It's mainly because nakakatuwa po yung mga nangyayari sa ating probinsya ngayon. First of all, 100 years na po tayo, centenaryo ngayong Friday, February 21. And with this, magugulat po tayo because meron po kagaya nito. Na-declare po ang ating Buwak Cathedral na isang important cultural property. Napakaganda na po. It is very in line with yung mga sinasabi ko po, programs po natin para sa probinsya because ang talagang pinapush po ng aking kamat ako po ay tourism. But on top of tourism, ecotourism, sinabi na po ni Bishop, religious tourism. So, we just have to strike a balance dito po sa mga programa na ginagawa ng ating provincial government. And also, ibabalance po natin sa ating religious faith. So, ang inyong lingkod, I'm out of words kung paano ko sasabihin sa inyo. But with everything that's happening, yung mga biyaya mo na tatanggap ng ating probinsya, from the infrastructure, yung mga binaplano po natin para mapaganda ang tourism. Grabe po. Kaya pasasalamat po kay Lord God, napakalamat po natin. It's all blessings from God, yung mga po sa atin, yung mga graces na binibigay, nakakatuwa. So, ang inyong pong lingkod, kanina po nakatayo po ako sa likod from the start of the Mass. I always do this po. I don't sit up front because I like to see ang mga kababayan natin. Why? Because it always brings me back. Yeah. It brings me back on why I ran for Congress. Nakikita ko po kung ano bang purpose ko kung bakit ako po dito. So, by seeing everyone, nakikita ko yung purpose ko po para tulungan po ang ating mga kababayan, ang ating probinsya, para may lagat po ito. And with us, alam naman po natin, sinabi na po ni Bishop, no to mining po tayo. So definitely, we focus on other things or other industries na makakapag-alag po ng ating probinsya. And this will be tourism. Sinabi na po ng aking ama, pa-file na po kami ng Eco-Zone Bill. Hindi ko pa po fina-file, mainly because inaayos ko po yung location, yung specific location sa natin lalagay yung Eco-Zone para dumating po ang mga maraming investors. On top of that, the other projects na binibigay po natin, napakaganda, it all goes together. Especially in Buwak, nandito po yung Buwak Cathedral nyo. Nag-usap na po kami ni Mayor Arnie Carrion, ni Arnie. Nag-usap na po kami ni Governor Presley. Magugulat po kayo within the year. Yung covered court po natin dyan sa gitna, sa tapat ng kasarihan, wala na po this year. Bakit? Doon po sa Moriones Arena, papatayo na po natin ng isang malaking covered court na mukhang parang Roman design. So yung... And that's what we know. Sa pagtutulong naman ni Governor Presley, ni Arnie, inayos po natin yan para naman po, pag tuwing nagkakaroon po tayong sinakulo, pumuntan po dito po sa Moriones Arena, nakabubong na po siya at ang design niya parang Roman pillars, para naman medyo approach sa po. Sinabi po ni Bishop, binanggit ko kay Bishop ang ating underground stations of the cross. Sorry, underwater stations of the cross. Nung dinidiscuss ko po yan ni Bishop mga few weeks ago, sabi sa akin ni Bishop, wow po, that's the first in the world. Diba? So, we're going to
push for that. At ang naalala ko po noon, sinabi po, prinamis po ni Bishop, sagot po niya ang 3 Stations of the Cross. Tama ba, Bishop? 3. Parang pa kayo naman po natin si Bishop. Kaya lang po po niya, kanina sinabi ni Bishop, ang promise daw po nila Governor Reyes before was to light up Buwak Cathedral, which is really a good project, mainly because pag umikot po tayo sa Europe, halos lahat ng churches sa gabi naka-light up. So, it's not only for religious alone, it becomes religious tourism. Pag kami po lumalabas ng bansa, one thing na pinupuntahan palagi namin are the churches in Europe. At pag nakita niyo po yung buwak natin, may laban po talaga ito. So kaya nga, tinurong ko ang aking ama, si Governor, tumitingin po sa ceiling, ewan ko bakit. So, bahala na po ang provincial government, at dyan po ang sanggunian natin, at dyan po si Governor. Palagpakan naman natin, pahilawan lang po. So, kung hindi masagot ng provincial government, sasagutin po ni Congressman. Pero, hindi wala po tayo sa provincial government, kaya alam po pa sasagutin. So, kapag dahil, ang iniligod nga, sinasabi ko po, let's protect Marinduque. Alam niyo po, pag tinapos po natin ang lahat ng projects at programs natin sa tourism, dadagsa po yung tao dito. And one thing na una natin may ipakita sa kanila, yung kabutihan ng loob ng isang Marinduque. That's ang pinaka-asset po natin. Let's keep it, yung pagiging makatao natin, very hospitable, very nice. We have to keep that. At ang pagiging religyoso natin, yan po kasi ang mag-a-attract ng papabalik-balik sa mga turista na pumunta sa ating probinsya. Dami ko pa pong projects na nasa utak ko po at inuumpisahan ko. I would want to share it to all of you, yung mga gagawin po natin, mga roads at mga tourism spots. Pero pupulangin po tayo sa oras. But gusto ko lang po sana pagkatiwalaan niyo po kami dito po sa inyong government, sa local government, ng ating mga mayors, ng ating mga food officials. We will do everything para naman po yung Marinduque na medyo kinakalimutan na po natin. Sinabi na nga po ng aking ama, in the celebration of the 100-year centenary natin, magsisimula na po tayo ng bagong siglo. At ang bagong siglo nito ay tatawagin po natin ang Golden Era of Marinduque. So, sa lahat, before I go, announce ko lang, also very nakakatuwa. Ano po? Bakit nakakatuwa? Kasi po, kakapanalo lang po or kaka-elect lang po ng bagong presidente ng PUP at isa po siyang Marinduque. Diba? So, buti na lang wala akong balit sa kwento. So, mga datigan na lahat ng mga biyaya. So, at the end of the day, pasalamat lang po palagi tayo. We thank God for all His graces and all His love. Yun lang po, and I think everything will come our way. So, sa inyo lahat, maraming salamat po sa magandang umaga at pagbuhay po tayo. Pagbuhay po ang ating congressman. Congressman, alam po ninyo ang ating bishop ay napakagaling ng memory. Lahat po ng sinabi nyo, yan po ay nakatala sa kanyang memory, congressman. Lahat din po ng sinabi ng governor. Yan po ay hindi niya makakalimutan. Katulad ng hindi niya pagkalimot sa mga binitawang pananalita ng mga nakaraang taon. And now we come to the words of thanks to be given to us by our parish priest, the parish priest of Immaculate Conception Parish, Reverend Father Eulogio R. Mangil. Sa ating po minamahal na gusto, isa ang sinilang ng marami, sa ating po Congressman Velasco, ating po Governor Velasco, sa ating po mga municipal mayors, municipal officials, sa ating po mga kapitan, at mga representative po ng ating National Museum, sa lahat po ng mga nanampalatayang namin ito, yan po kay PD. Magandang umaga po sa ating mga lahat. Magandang umaga po. Nakalagay po sa akin yung words of thanks. Pero kanina, nagpasalamat na si Bishop. Sa ating Bishop, ay publikasyon niya,
bilang obispo ng ating diocese na magpasalamat po sa lahat. No? Kaya hindi ko lang po gagawin yung pasalamat. Ano po? Kundi, naglalaro lang po sa aking isipan. Ano, sabi, ating cathedral ay important cultural property. Pinopromote natin bilang isang napakahalagang edifisyo ng ating diocese. Ang isa sa naglalaro sa isipan ko, baka tayo makatulad sa ibang mga simbahan sa ibang bansa. Na ang mga simbahan ay ating pasyalan lamang dahilan sa kanyang kagandahan. Higit sa kagandahan po ng simbahan ng katedral na ating pinapahalagan ay lalo ang nadaragdagan ang kagandahan at kahalagahan nito kung ito po ay ating pinupuno ng ating mga panalangin at mga sakripisyo. So, baliwala ang kagandahan ng isang lugar, lalo higit ng inyong simbahan kung hindi naman natin pinupuno ng mga panalangin at mga sakripisyo. Yung po bagang pagpasok po ng simbahan, ramdam mo na agad puno-puno ng presensya ng Diyos dahilan sa panalangin ng mga tao. Puno-puno ng kadakilaing Diyos sapagkat alam natin maraming mga tao nagdarasal, humingi ng tulong, nag-aalay ng kanilang mga pasalamat. Sana yun po ang marating ng hindi lamang ng ating katedral, kundi ng lahat ng mga parokya simbahan natin ng ating diocese. Huwag sanang maging pasyalan lamang ang ating katedral, kundi maging lugar ng pananalangin at pagsakripisyo ng mga tao. Ano tigit nga tayo po ay nalalapit ngayon sa panahon ng Kwaresma at mga mahal na araw. At ang ating provincial government na tunay ang ating lalawigan ay maging isang lugar ng sabi niya ay Lenten pilgrimage ng ating dito sa ating buong bansa. Natatanging na lugar ng paglalakbay ng mga tao. Sapagkat andito natin matatagpuan yung tunay na diwa ng pagiging pagpapakabanal. At dito nga sa ating pong ginagawa ito, kaunay po ito at ang hamon namin sa ating pong mga mananampalataya at maging sa lahat ng mga tao na pupunta po dito sa ating katedral, sana po ay huwag lamang picture na picture. Lulubutin sa harapan ng ating altar para mananangin. Lulubutin para patuloy na hilingin ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos. Sa ganun, higit na magiging halaga. Hindi lamang cultural property yung ating katedral. Kundi tunay na kusali tahanan ng ating Diyos. Sa huli po, nais po namin i-promote ito pong coffee table, the church on the top of the hill, na ginawa po ng ating paring ng ating diocese, Reverend Father Christian San Juan. Dito po nakapaloob ang kasaysayan po ng ating katedral from 16th century to 20th century. Available pa po ito dito po sa ating opisina po ng ating parokya. So, ito po ay nagkakahalaga na 2,000 pesos. Mahal po, napakamahal naman. Pero siguro ay huwag natin tingnan yung presyo. Kundi yung layunin po kasi nito, yung makatulong sa paglilingting po ng ating katedral. Hindi lamang basta makapagbahagi ng kaalaman ng kasaysayan ng ating katedral, kundi inclusive ay makatulong upang makapagmalitin natin ang kagandahan at kaayusan po ng ating katedral. Sana mo ay ang pinigil po ninyo. Ito po, the church on the top of. At sa inyo po lahat, magandang umaga. Maraming salamat. Dadako na po tayo sa ikatlong bahagi ng ating palatuntunan, the signing of the Certificate of Acceptance, and yung pinakatampo po, the unveiling of the ICP marker of Wa Cathedral as an important cultural property of the Philippines. Ito po ay gaganapin natin sa labas ng ating cathedral bilang paunang ay ang signatures po ng
certificate of acceptance are the following. Most Reverend Marcelino Antonio Marani Jr., DD Bishop of the Diocese of Buwak, Reverend Father Eulogio Manggi, Parish Priest, Immaculate Conception Parish, and Honorable Army de la Cruz Calion, Mayor of Buwak. Sa unveiling of the ICT marker of Buwak Cathedral, sa left side, ang tatayo ko sa left side ay ang ating obispo, ang ating parish priest, si Mayor Army, si Governor, si Congressman, and the local officials of Marinduque Province. Samantalang sa right side naman po ay National Museum counterparts. So lalabas na po tayo, mga brothers and sisters, to witness the signing of the certificate of acceptance and the unveiling of the ICT marker of Buwak Cathedral as an important cultural property of the Philippines. Maraming salamat.